Today will be about the beauty of our body and how two successful celebrity entrepreneurs made use of them as devices to generate income. Una nating sisilipin ang isang ballet school kung saan ang artistic director at CEO ay ang prima ballerina ng ating bansa, si Liza Macuja Elizalde. Welcome to the Liza Macuja School of Ballet Manila, the Fisher Mall branch. Ang Ballet Manila ay isang premyadong dance company na nagsimula noong 1995. Nag-usap kaming 12 na mga mananayaw ng Philippine Ballet Theater. Ninais ko na lang na umalis sa kumpanya at mag-start ng aking sariling ballet company. Nag-umpisa kami sa wala talaga. Yung studio namin paiba-iba kung saan kami pwedeng mag-klase at saka mag-rehearse. Ang motto namin noon, have floor, we'll dance. Basta may sahig, sasayaw kami. After 2 years na gano'n ng Ballet Manila, dumating sa buhay ko ang aking asawa, si Fred J. Elizalde, and he basically gave us 2 beautiful studios to work in and 2 theaters. Star Theater in 2000 and Aliw Theater in 2001. After that, talagang lumaki at lumawak ang aming mga performances. Nakapag-ikot na ang Ballet Manila sa Asia, Europe at North America. At naabot na sa mahigit 200 performances ang kanilang experience and journey. Para sa akin, ang pinaka-memorable and also pinaka-significant ginamit talaga namin Filipino designers, Filipino music, Filipino choreographers, at yung representation talaga ng aming Filipino culture, pero ang vehicle niya ay classical ballet pa rin. Taong 1995 din nang itayo ang Liza Macuja School of Ballet Manila na nagsimula lamang bilang isang spin-off ng Liza Macuja Summer Workshop. The Liza Macuja School of Ballet first started in my house in Quezon City, and then it went to Pasay City, and just recently we opened our Fisher Mall branch. So this is the reception area. You'll be able to see that there's a screen where the parents or guardians of the kids taking up ballet will be able to watch their children doing the classes. I have a photo wall. It has photos from when I was still a dancer in Russia, in the Mariinsky Ballet, up to the time that I did my Swan Song series.
It has a double layer of rubber padding and support beams that are spaced evenly apart so that we create this studio. We can effectively have up to 40, even 50. And the next step after that is baby ballerina for 3, 4, 5-year-olds. Twinkle Toes is for 6-year-olds, and up from 7 up, and ultimately our pre-professional class. I enrolled Andy in Ballet Manila for her to develop her motor skills. Since she's very, very makulit, I want to, yung likot niya, ma-express niya creatively. Their method of teaching children as young as Andy is very effective. They can really think of different ways the child can engage in simple dance movements. I'm very happy with Ballet Manila because aside from developing discipline, developing her listening skills, Andy can also meet a lot of friends. We also feature adult ballet and our senior citizens ballet. Nag-ballet ako kasi naghahanap ako ng fitness. Mas smooth yung movement na gagawin mo. Alam mo naman, medyo may edad na, kailangan natin gumalaw and hindi pwede yung galaw na mga abrupt yung ano. Kailangan lang slow movement ang kailangan na gawin natin. All total, we have 5 working studios. 3 in Pasay City and 2 here in Fisher Mall. So at any given time, More than being an instructor of classical dance to students, nais din ni Liza na makarating ang sining ng pagsayaw sa mga taong gustong matuto pero hindi ma-afford ang pag-aaral. ang Project Ballet Futures ay nag-umpisa as my own personal scholarship program. Nag-umpisa akong mag-train for free ng mga lalaki para maging mga classical ballet dancers. Ang programa nag-develop into a scholarship program para din sa mga babae. Pero ang ultimate goal ng Project Ballet Futures ay maging mga professional na mananayaw ang mga scholars namin ito. I've been with Ballet Manila for 20 years. Nag-start ako as a scholar, and in teaching, I've been teaching for 18 years na. Hindi ako nagsisi na ito yung pinili kong path, na hindi siya, sinasabi mong work siya kasi meron kang natatanggap as in financial, pero you're working and enjoying and having fun. Hindi ka nasi-stress, hindi kasi happy ka sa ginagawa mo. Even though I'm here na for 20 years, ganun pa rin daw yung isura ko. Ang pagbaballet ay trabaho. Malaking paghihirap talaga, sakit ng katawan, papawisan ka. It's a very physical form of art with aesthetics na kailangan sundan. It takes a team and a family to nurture and build a ballet dancer. Ako, ang motto ko talaga sa buhay is no pain, no gain. And it's yung motto ko na yon ginamit ko sa aking pagsasayaw,
parang sa akin, kung hindi sumakit yung katawan ko after a rehearsal, parang hindi ako nag-progress. Maraming sakripisyo ang kailangan mo to attain a certain amount of excellence in your craft. And I think it also boils down to the way I manage my company and my school. That's how I put it, really. To my students or to my team, we have to do the work in order to get the results that we want. Well, I think the legacy, my legacy actually sa performing arts dito sa Pilipinas is the technique of training in classical ballet, which is the Russian Vaganova technique, and it is also the love for the performing arts. It's basically the mission and vision of my company and school has always been to bring ballet to the people and more people to the ballet. So it's developing not just ballet as an art form, but creating a strong community that will support that art form. Follow us on Instagram at Ballet Manila. Facebook, we also have at Ballet Manila. This has been Lisa Makuha Elizalde for Starbiz, where you experience the businesses of the stars. From wonderful toes, we go up to our crowning glory, ang buhok. Siniguro ng beauty guru na si Fanny Serrano na maging ang buhok at ang mukha ay pwedeng maging dahilan ng isang successful na business. Ako po ang inyong lingkod, Fanny Serrano, and I would like to welcome everyone, lahat po kayo dyan na nanonood ngayon dito po sa aking humble abode. Itong aking atelier, ang aking salon, ang aking boutique, andito na po lahat, pinagsama-sama ko na. Dito rin po ako nakatira sa likuran. Okay, tuloy po kayo. Bata pa lamang si Fanny or TF sa showbiz industry ay may passion na siya para sa pagpapaganda ng ibang tao. Nag-start ako as taga-walis ng parlor, taga-utusan, and then yung first na naging trabaho ko mismo sa salon, from boy to shampoo boy, taga-shampoo lang ako noon. Kin-observer ako actually. Nanonood ako ng mga nagme-makeup, tsaka yung nag-ayos ng buhok. Kunyari, nagwawalis-walis ako ng parlor, naglinis sa salamin, pero actually nanonood ako. And then, pagdating sa bahay namin, yung mga housemaids naman ng mga kapitbahay namin, doon ako nagpa-practice. Nung natuto na ako, ayan, ay ilang salon na ang napuntahan ko. Sa dami ko ng na pasukan ng mga salon, ang una nag-offer talaga sa akin na magkaroon ng sarili kong salon is si Alex Mulak, yung father ni Nino Mulak, kasi tinatayo nun ang El Nino Apartel. After that, nakapamuhunan ako, nakapag-umpisa ako, ayan, nagpalipat-lipat na ako ng parlor ko sa sarili ko lang. Over the decades, nanatiling matatag ang mga salons ni TF sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ang main branch sa Scout Borromeo sa Quezon City matatagpuan. Ikalimang lipat ko na to eh. Galing na ako kung saan lugar. Talagang meron po ako yung tinatawag kong pocket garden, and nagkataon po itong lugar na kung ito ngayon. Malawak ang aking lupain ngayon. Hindi na iwasan ibang customers na nagpa-appointment sa akin, dinaanan ng traffic. Pagtungtong po nila dito, stop muna sila dito, may stop over, para ho tumitingin sa mga creations ko na nagpapalis ng pagod daw nila. Pag naimasmasan na, saka lang po sila tutuloy ngayon dito sa aking munting salon. This is it. Marami yung mga customers ako pag pumasok dito, kahit saan salon na pinanggalingan ko. Nagtatanong kung sino daw ang interior designer ko. Ayaw maniwala pag sinabi kong ako. Kumbaga, para daw isang professional na interior designer ang gumawa. Siyempre nakataba ng puso. Pero nakakalungkot, ayaw nila maniwalang ako.
Alam nyo, mararamdaman yung ako ito eh. Ayan, as a designer, andito mga creation ko. Tapos meron syempre po ako mga nabili mga, yung sinasabi nila antique. Ingat na ingat po ako po sa pamimili ng antique. Ayoko po ng mga weird looking, yung medyo, oops, nakakatakot ang effect. Nararamdaman ko pag nakita po ako, makikita ko, wow, ang ganda nito. Magang loob ko, and then pag-pray ko po, bago ko ibilin at bago ko i-display. Ito na po yung iniintay ng lahat, yung aking makeup room para po sa mga makeup artist ko. 4 po ang makeup artist ko, no? Ito po yung kay Bambi, ito yung kay Peachy, ito yung kay Lea, at ito po yung kay Lawrence. Welcome po lahat dito. Sinasabi nila, para pang artista lang daw ang salon ko. Huwag niyo naman ako siraan. Hindi po totoo yan. Lahat po dito welcome. Kung gusto ko pong sa artista lang po ako exclusive, eh hindi ako magtatay ng parlor. Baka nag-ano na lang po ako, yung on-call na lang po ako. Eh gusto ko mag-serve sa lahat po ng gusto magpaganda naman at gusto matikman naman ang touch namin dito. And then, this one po, ito na po yung pinaka-main ng aking salon. Ito yung main area. Ang stylist ko, naku, hindi mabilang po. Madami po kami dito. Ilang kayo dito yung hair cutter dito? 4? 3. Tapos mga makeup artist ko, 4. Tapos yung mga staff ko naman, yung mga all-around beauticians ko, madami din po sila. Kaya madalas po, hindi ka maghihintay. Pero lang, pag talagang super punong-puno talaga at chaotic talagang ang mga customer dito. Sa akin, ang formula lang is gawin mong family ang mga tauhan mo na kasama sila dyan sa pag-aalaga ng negosyo mo. You will be successful. Hanggang ngayon, ito po ang Fanny Serrano. Matagal na ako kay boss since 1991. So marami akong natutunan sa kanya. From the basic, so yun ang foundation ng mga hairdresser. So from there, ayun, kumaani yung tagumpay ang nangyari sa aming dalawa. Lahat kami nagsisimula sa mababa. So para maramdaman namin, kumbaga sa nagluluto ng ulam, chef, naguhugas muna ng plato. Parang gano'n. 16 years na ako as shampoo girl, tagawalis, assistant, hanggang sa tinuruan ng mag-set, blower. Pinag-aral kami ni boss para matuto kami ng tamang pagko-color ng hair, pagda-diagnose. Yun po, kasi ayaw ni boss nang stock up ka lang sa isang lugar. Gusto niya matutunan mo lahat. Si boss, kahit hindi kanya kaano-ano, pag may nasabi kang problema sa pamilya, handa rin siyang tumulong sa amin. Parang tropa namin si boss, tropa, tatay, tsuhin, ano ba? Ninong. Para lang siyang, kaibigan talaga. Kaya tumagal kami ng ganito. Pwedeng walk-in, mas malaki kitaan pag welcome lahat ang walk-in. Ako walk-in ako. Oo, ito walk-in tong customer na to. Of course, pwede rin ang appointment. Meron yung gusto pagdating dito, ayaw na maghintay. Gusto nila sila na agad. Special price po yan, yung nagpapa-appointment. Lalo yung nagpapa-appointment sa wedding, sa debut, yung mga anniversaries o mga special occasions. Pero yung mga nag-walk-in, huwag kayong matakot. Pasok lang po kayo. Basta meron lang po kayong pasalubong sa aking hopya. This is it. Itong aking shampoo area. Siyempre, pag nagpapa-shampoo ka, gusto mong ma-relax, gusto mong ang ambiance tahimik lang, peaceful. So, ito po ang creation na ginawa ko. Naglagay po ako ng mini waterfall. And then this is another area. Ito po para ho sa mga for the boys. Mga nagpapagupit ng mga lalaki na nahihiya na makasabay yung mga girls sa nagpapaayos. Kaya gumawa ako ng sarili lang area. Ito ang aking makeup room. Okay? Very homey din. At ang dami po natutuwa pag naririto sila.
Para lang daw sila nasa kwarto ng bahay nila. Ito po yung ano ko, makeup tukador. At ito pong aking makeup chair na pinagawa ko din sa karpintero ko dahil mataas. Hindi ho kasi maganda ang result ng makeup o sa katawan mo ang magiging effect pag nakayuko ka habang nagme-makeup. So, ang ginawa ko, nagpagawa ko ng high chair ko talaga. Ang tawag ko dito ay VIP chair kasi lahat ng customer ko, kahit celebrity, kahit ordinary tao, VIP para sa akin pag nakaupo na siya rito. Ang makeup stylist na si Fanny Serrano ay kilala sa likod ng magagandang mukha ng showbiz. Her magic can turn a plain Jane into a beautiful swan. Sabi nga nila, doon ako magaling, nagtatransform ako ng face. Yun ang sa akin the best na gusto mo maging magaling na makeup artist ka o hairdresser ka, huwag kang magme-makeup ng isang napakagandang mukha. Dahil wala kang matututunan. Dahil enhance mo lang yung mukha niyang maganda na. Maganda pa rin yung mukha na maitatransform mo. Regarding Kiray, hindi ko personal na kilala si Kiray, napapanood ko lang siya. Alam mo na, yung bang kakatuwa tong batang to. Pero nung nabash siya, talagang grabe ang bashing na naganap sa kanya sa isang event. So, gumawa ako ng paraan na makuha ko ang number ni Kiray doon sa mga friends ko. You know what, sa totoo lang, nung makita ko si Kiray in person, parang gusto ko umatras. Sabi ko, alam ni Kiray yan, kinuwento ko yan sa kanya. Sabi ko doon sa photographer na katabi ko, naku, kunyari may sakit ako ha, kunyari cancel muna ha. Pero nung maupo siya sa akin, ang dialogue ko lang sa kanya, ganito kasimple. Kiray, usap muna tayo kasi gusto ko makita, maghahanap kami anong maganda angulo mo na pwede nating gawin before the shoot. Hanggang sa nag-shoot na kami at grabe ang trending, international trending talaga yan. Ang pinaka-treat secret ko, patuloy ako nag-aaral. Continuous study yan hanggang ngayon. Google ako kung ano ba mga latest ngayon. Ayoko yung, kumbaga yung natutunan ko noong 60s, 2016 na ngayon, yung pa rin. Of course not. Kaya I would say na, pwede pa rin akong pagsabayan sa mga talented person ngayon sa fashion industry, sa beauty industry. Hindi lamang sa kagandahan nagtagumpay si TF, dahil pagdating sa fashion, winner din ang kanyang mga designs. Ito po, one of my creations. Actually, this will be for a future show. Dinisplay ko lang. Para meron namang peg, nakikita yung mga customers ko, yung mga kliyente, pag yung magpapagawa sila sa akin ng gown. So, this is it. Yan ako. So, dito ko naman ho nilagay yung mga collection ko na, ayan, mga paintings ko po, na naipon ko po yan. Ito rin po yung pag may kliyente ko magpapadesign, dito po kami nagmi-meeting. Pag may meeting kami ng ibang mga kaibigan ko, a project, dito rin kami nakaupo. This is my fitting room. Sometimes po merong mga bisita kung gusto nila na very private ang ambiance, kaya dito ko sila dinadala. Pero more on po ito pag merong mga customers ko na may ate ng party, gusto nila dito magbibihis na, dala-dala yung mga isusuot nila, dito po sila nagbibihis. Noong una nakakataranta, nagdi-design ako, at the same time biglang magme-makeup. Pero talagang lang pala yan scheduling talaga And then I learned how to say no. Noong araw hindi ko alam kung ayoko maka-hurt, and then at the same time, kumbaga swapang ka sa kitaan. Kaya yes ka ng yes, hanggang sa bitin-bitin yung iba. Ang matinding pagtsatsaga at tiwala sa kakayahan ang ilan sa mga dahilan ng tagumpay ni TF. Doon sa mga nangangarap at marami nung nagtanong sa akin, paano ba gusto ko magtayo pani ng salon, ng boutique o whatever, iisa lang ang sinasabi ko, hindi lang yung may pera ka o puhunan, hindi yun. Kailangan ang puso mo andyan. May pera ka, may puhunan ka, tapos magtatayo ka ng negosyong hindi mo naintindihan. Flop, di ba? Kailangan naintindihan mo, o kung di mo naintindihan at alam mong kikita ka, pag-aralan mo. That's the best formula. Pag-aralan mo ang iyong negosyo bago ka magtayo. Open po itong salon ko para po sa lahat dito po sa Quezon City, sa Scout Borromeo. Welcome po, huwag po kayo matakot. And then, andun pa rin po yung aking salon sa Green Hills.
And then, doon po sa Pampanga, meron din po ako doon. This has been Fanny Serrano for Starbiz, where you experience the businesses of the stars. Our body is such a beautiful gift that each part is so precious. At ang pagpapahalaga rito ng mga celebrity entrepreneurs na sina Liza Macua Alizalde at Fanny Serrano ang nagpapatunay na every asset makes a good investment.